Bago po muna tayo magsimula, ay shout out po muna tayo kay Lodi Icebox, Lodi Jemerson Bolanos, Lodi Jerry Cujetia, Lodi Ferdinand Labuin, Lodi Jesus Del Monte, at kay Lodi Raymark. Salamat po sa inyo at pati sa walang sawang nanunood sa aking ginagawa ang recap. Kung bago ka pa lang, baka naman. Ika-123 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mga tao ay nasa lansangan, at nagulat ang mga ito nang makita nila ang mga bata ay mabilis na tumatakbo papunta sa kanila. Si Jegalmi ay dumaan sa pagitan ng maraming tao. Habang si Moyongbo ay tinalunan ang mga ito. Ang mga Red Flower League ay mabilis na humahabol sa kanila. Si Kalbo naman ay tumalon sa matanda na sinasabi na saan daw sila pupunta. Itinuro ni Jegalmi ang matarik na bundok na sinasabi na doon daw sila tumakbo. Sinabi sa kanila ng leader ng Red Flower League na kung sa tingin daw ba nila sila ay makakatakas. Sinabi pa niya na magmadali daw sila at hulihin ang mga ito. Makikita ang matarik na bundok kung saan ay nakarating na ang mga bata na makikita si Kalbo ay punong-puno ng pawis at hingal na hingal. Pati na sina Yunryong, Moyongbo at Jegalmi na napaupo sa lupa sa sobrang pagod. Habang malakas na humihinga si Jegalmi ay sinabi niya kay Kalbo na bakit daw siya ay matagal. Sinabi sa kanya ni Kalbo na bumalik daw siya matapos kahit papaano ay alogin sila. Seryoso na tinanong niya si Jegalmi na may mali daw ba. Nagulat si Moyongbo sa kanyang nakita. Sinabi ni Jegalmi na hindi daw niya nagawang alogin ang mga ito at pabagalin. Na ikinagulat ni Kalbo. Si Nambong Seon ay makikita na nasa likuran niya na sinasabi na sa tingin daw ba nila na kaya nilang ipagpag siya. Nagulat ang naging reaksyon ni Kalbo pagharap niya sa likod. Pagkatapos ay makikita ang mga paa ng Red Flower League na mabilis na nakarating at tumayo sa likuran ni Nambong Seon. Sinabi ni Jegalmi sa kanyang isip na tila mahirap iwaksi ang mga ito gamit lamang ang kanilang mga kakayahan. Ano daw ang kailangan nilang gawin? Nagulat si Jegalmi nang biglang sumulpot sa kanyang likuran si Arin mula sa damuhan. Sinabi nito na pipigilan daw niya sila habang hanapin daw nila si Nambong Mai. Sinabi sa kanya ni Jegalmi na hindi daw niya ito makakayang mag-isa. Biglang lumitaw si Hyomujin na sinasabi kay Jegalmi na si Arin daw ay hindi nag-iisa, andito daw siya para samahan si Lady Arin na pigilan sila. Na tinitingnan siya ni Arin. Makikita ang Snake Group ay tinitingnan ang dalawa na nakatago sa damuhan. Lumipat ang eksena kung saan sinasabi na si Hyomujin daw ay isang may talento na natuklasan ni Hong Seogul na nagmula sa Beggar Sect. Sa una, siya ay itinuturing na karaniwan lamang, makikita si Hyomujin ay tinuturuan ni Elder Hong. Ayon pa sa kwento ang tunay daw na halaga ni Hyomujin ay inilatag sa kanyang napakalaking paglaki. Tumingin sa kanya si Elder Hong na sinabi nito kung natutunan na daw ba ang pamamaraang ito. Nakatingin kay Elder Hong na sinabi ni Hyomujin na alin, yung pinakita lang daw niya ngayon lang. Nagulat si Elder Hong nang ginawa ni Hyomujin ang ginawa niya na binasag ang malaking bato ng kanyang ginawang enerhiya. Sabi pa sa kwento si Hyomujin daw ay umunlad na lampas sa imahinasyon. Ito ay isang bagay na higit sa kung ano ang maaaring ipahiwatig ng kataganghenyo. Lumipat ang eksena kung saan si Nambong Seon ay gumamit ng dual palm na atake na itinira kay Hyomujin na sa sobrang bilis nito ay ang tinamaan lang ay ang after image niya. Mabilis dumistansya si Hyomujin. Magkatabi na sila ni Arin na namamangha at sinabi pa niya na yon daw talaga ay nakakagulat. Si Nambong Seon ay napatingin kay Hyomujin nang sabihin nito na upang itwist ang enerhiya ng yang at ipasa ito sa magkabilang kamay. Ang lalim ng pamilya Nambong ay, tulad ng inaasahan, hindi ka panipaniwala. Nagulat na sinabi ni Nambong Seon sa kanyang sarili na siya daw ay kapantay ng kanyang nakakabatang kapatid. Ngunit maari daw bang alam niya ang tuntunin ng Nambong? Pagkatapos ay mabilis na tumalon si Arin papunta kay Nambong Seon na lumiliwanag ang mga mata na susuntukin niya ito. Mabilis na gumawa ng kanyang depensa na pinag-krus ang dalawang kamay sa kanyang muka. Nangangalit ang mga ngipin ni Nambong Seon habang ang mga braso nito ay umuusok na sinabi niya sa kanyang isip. Na ang dalawang buwisit na to ay kasing lakas daw niya. Na hindi makapaniwala. Sinabi pa niya na wala na daw siyang ibang pagpipilian kung hindi gamitin ang sinubukang pabagsakin ang kanyang kuya na si Nambong Il sa pamamagitan nito. Nagliyab ang mga mata at naglabas ng enerhiya si Nambong Seon na ikinagulat ng dalawa.
Pagkatapos ay makikita si Namung Seon ay naglabas ng napakatinding enerhiya. Lumipat ang eksena kung saan sa kakahuyan ay mabilis na hinahabol ng Red Flower League, ang Snake Group. Makikita ang Red Squadron na hinahabol sila na sinabi ni Jegalmi na sila daw ay napakarami. Paano daw kaya nila matatakasan ang mga ito? Sinabi pa niya sa kanyang sarili na kailangan daw niyang mag-isip ng kahit anong bagay. Lumingon si Jegalmi at nang makita ang mga ito ay sinabi niya na nagulat sa kanyang isip na ito daw ay kakaiba. Bakit daw sila ay mas umunti kaysa sa dati? Na makikita sa kanilang likuran ang mga Red Squadron na mabilis na humahol sa kanila. Pawisan na sinabi ni Kalbo na mukhang maayos daw naman ang ginagawa nila. Sinabi ni Jegalmi sa kanyang isip na hindi daw. Tila may isang tao na nasa likod nito. Makikita ang paa niya na sinabi na huwag daw silang hihinto. Napatuloy pa din sa paghabol sa kanila ang mga Red Squadron. Makikita ang anino ni Blade Master sa likuran ng mga puno sa gilid ng tumatakbong mga Red Squadron. Isang kamay ang makikita at isang Red Squadron ang kanyang dinakot at tinabunan ng isang kamay ang bibig at kanyang pinatulog. Kaya pala napansin ni Jegalmi na umuunti sila ay gawa pala ito ni Blade Master. Huminga ng malalim ang anino ni Blade Master habang nawalan ng malay ang isang Red Squadron. Sinabi pa niya na medyo mahirap daw na hindi makatulong ng diretsyo. Pagkatapos ay isa-isa niyang pinapatulog ang mga nasa hulihang miyembro ng Red Squadron. Patuloy sa pagtusok ng mga liig ng mga ito at makikita ang Red Squadron na nakahandusay na tinitingnan ni Blade Master. Tumingin sa malayo si Blade Master na sinabi niya na ngayon daw ay sapat na ang naitulong niya kay Master Gui Mayondok. Habang tumatakbo ay sinabi ni Yon Ryong kay Jegalmi na nung kinalat daw niya ang kanyang pangdama, ang mga humahabol daw sa kanila ay mas kumunti. Habang tumatakbo si Jegalmi ay sinabi nito sa kanyang isip na kung tutuusin hindi lang daw pala niya ito imahinasyon. May isang tao daw na tumutulong sa kanila. Pumikit at pinakiramdaman ni Jegalmi ang mga Red Squadron na humahabol sa kanila. Makikita ang mga Red Squadron na sinabi ni Jegalmi sa kanyang isip na ang kanilang pagkakakilanlan ay mahalaga para sa ibang pagkakataon. Ang kanilang makakalaban daw ay nasa mga Transcendent Martial Masters. Mabilis na tumigil si Jegalmi pagkatapos ay tumingin sa kanyang likod na sinabi sa kanyang isip na kailangan daw nilang pabagalin ang mga ito ngayon dito. Pagkatapos ay sinabi ni Jegalmi na sinigaw na. Guys, gawin na daw nila ang kanilang combat formation. At dito na po nagtatapos ang ika-123 kabanata. Ika-124 na kabanata, sa pagpapatuloy tumigil sa pagtakbo ang Snake Group na sinabi ni Jegalmi na, guys, gawin daw nila ang kanilang combat formation. Tumalon ang leader ng Red Squadron na may enerhiya sa kanyang kamay na atakihin si Kalbo. Mabilis na hinarang ni Kalbo ang ginawang atake, at hinarang ng kanyang kamay na pinatama sa braso nito. Napaatras sa air ang leader ng Red Flower League dahil sa ginawa ni Kalbo. Habang naiinis ang leader ng Red Flower League na nakatingin kay Kalbo, si Moyongbo ay sumisigaw na lumiliwanag na mabilis na lumabas sa likod ni Kalbo. Malakas niyang sinipa sa muka kaso hinarangan ng kanyang kamay na pinagkrus. Naiinis ang leader ng squadron na umuusok ang kanyang mga braso na nakakrus na sinasabi niya sa kanyang isip na siya daw na nasa terminal stage peak real martial artist ay napaatras ng kanilang ginawang pinagsamang atake. Maaari daw ba na ang mga batang ito ay nasa initial stage of the peak realm? Pagkatapos ay lumingon ng tingin sa mga kasamahan na sinabi sa kanila na Red Flower League 2nd Unit, pagtakpan daw sila. Nagulat ito nang makita na 2 na lang ang natitira. Mabilis na naghanda si Yon Ryong ng kanyang kunay na hinagis sa leader ng squadron. Malapit nang tumama sa kanya, at ito ay mabilis na iniwasan pagilid. Nagulat ito at napatingin sa kanyang likod na sinabi sa kanya ni Jegalmi na kamusta daw naman. At malakas na hinampas niya ng gamit niyang flauta sa ulo na lumiliwanag pa ang kanyang mga mata. Pagkatapos si Moyongbo at si Kalbo ay inataki ang natitirang miyembro. Pagkatapos ay makikita ang leader ng Red Squadron na nakadapa sa lupa. Nagulat ang mga bata habang ang mga Red Squadron ay nakahandusay sa lupa nang may marinig silang isang boses na sinasabi na nanunood daw siya. Maayos daw ang kinalabasan ng laban nila sa Red Flower League.
Nagulat si Jegalmi at mabilis na lumingon sa bandang itaas na sinabi niya na teacher. Habang masaya siya na nakatingin at nakapangalong baba ay sinabi. Nagayunpaman, yun daw ay dahil sa pinabayaan nila ang kanilang depensa. Lumipat ang eksena kung saan sina Arin at Yomujin ay nakaluhod at malalim na ang paghinga. Sinambong Seon ay nakaluhod na rin at napamura na sinasabi sa kanila na buwisit, malakas daw pala sila. Hindi pa daw siya nakakakita ng isang batang kagilagilalas na katulad nila. Sinabi ni Arin sa kanya na malalim ang paghinga na ito daw ay ang kapangyarihan ng pag-ibig. Hinang-hina na sinabi ni Yomujin na siya rin daw ay nagulat. Sino daw ba ang mag-aakala na siya ay may itinatagong kasanayan? Pero sa sunod daw na sila ay nagkaharap muli, sisiguraduhin daw niya na hindi na siya matatalo. Pagkatapos ay bigla itong natumba sa lupa na sinasabi ni Nam Seon na siya daw ay napakadaldal hanggang sa huli. Biglang bumagsak ang kamay nito na napahiyaw ng sakit at sinabi na ito ay hindi na daw niya matatagalan. Pagkatapos si Nam Seon ay humiga sa lupa na tinitingnan ni Arin. Dagdag pa niya habang nakahiga na malalim ang paghinga na sumpain daw ito. Hindi daw biro ang dignidad ng pamilya Namung. Lumipat ang eksena kung saan si Master Gui Myeondok ay tumalon mula sa sanga na kanyang pinagpapatungan papunta sa harapan ng mga bata. Nakangiting nakatingin sa kanila si Master Gui Myeondok. Lumingon-lingon si Jegalmi na sinabi niya sa kanyang isip na kung si Teacher Siu Gu at Jim Mons ay wala daw ba kahit na saan. At naalala pa niya ang sinabi sa kanila ni Master Gui Myeondok na ipaubaya na daw nila sa kanya ito. Sila daw ay bumalik na sa White Military Academy ng walang pagtutol. Sinabi pa niya sa kanyang isip na sinusubukan din daw ba ni Master Gui Myeondok na sila ay pabalikin sa White Military Academy. Makikita ang apat na naghanda at sinabi sa kanila ni Jegalmi na sila daw ay manatiling listo. Nagulat si Master Gui Myeondok nang makita niya ang mga bata na naghahanda. Masayang sinabi sa kanila ni Master Gui Myeondok na sila daw pala ay buo na ang desisyon. Kinuha ang kanyang maskara sa kanyang gilid na damit at sinabi nito sa kanila na subukan daw nilang pagtagumpayan ang gagawin niya. Nagulat ang mga bata sa kanilang naramdaman at nagtataka. Pagkasuot ng kanyang maskara ay sumabog ng malakas ang kanyang enerhiya na lumiwanag ang mga mata. Unti-unting naglalakad papalapit sa kanila si Master Gui Myeondok na may taglay na sobrang lakas na enerhiya. Ang nasa paligid niya ay makikita na bawat daanan ng kanyang enerhiya ay nawawasak. Nakatingin sa kanila si Master Gui Myeondok na may kumikislap na mga mata. Ang mga bata ay nahihirapan sa pagtayo at ang mga mata nila ay nakapikit sa lakas ng dumadaan na enerhiya sa kanila. Sinabi sa kanila ni Jegalmi na kailangan daw nilang pagtagumpayan ito. Ang enerhiya ni Master Gui Myeondok ay makikita sa malayo na umaabot sa ere sa sobrang lakas. Si Jegalmi ay nahihirapan sa enerhiya na pinapalabas ni Master Gui Myeondok na sinabi sa kanyang isip na ang pressure daw na ito, habang nagpapalabas lang siya ng kanyang lakas, ay isang bagay na hindi pa daw niya naramdaman mula sa kanyang ina. Sa lakas ng pressure si Yoon Ryong ay napasukan ng dugo pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jegalmi na hawakan daw niya ang kanyang kamay. Na makikita na inaabot na niya ito. Ang Snake Group ay naghawak ang mga kamay. Sinigaw ni Moyongbo na dapat daw nilang pagumalingaw-ngawin ang kanilang panloob na enerhiya upang matiis daw ito. Sinigaw naman ni Kalbo na mas madaling sabihin kaysa gawin. Magkahawak ang mga kamay na naglabas na sila ng pangloob na enerhiya hanggang sa ito ay lumaki at makayanan ang enerhiya ni Master Gui Myeondok. Nakatingin sa kanila si Master Gui Myeondok na sinabi niya sa kanyang isip na ang pagsamahin ang bawat internal energy nila para makayanan ang pressure na binibigay daw niya. Sinabi pa niya na ngayon ang mga bata daw na ito ay mukhang nakakatakot na martial artist. Natapos na ang pagpapalabas nila ng enerhiya at isang makapal na usok ang nagawa nito na ang mga bata ay nag-uubuhan. Nakahiga ang Snake Group sa lupa. Napatuloy sa pagubo. Nakaluhod sina Moyongbo at Jegalmi na pinagpapawisan na pagod. Lumapit sa kanila si Master Gui Myeondok na sinabi sa kanila na kung upo na lamang daw ba sila ng ganyan. Nagulat si Moyongbo sa kanyang narinig at nagtataka. Tinanggal ang maskara ni Master Gui Myeondok na sinabi sa kanila na sa pagkakaalala niya, di daw ba, kailangan pa daw nilang iligtas si Namungmay. Lumipat ang eksena kung saan isang tao ang naglalakad at ito pala ay si Namungmay na naglalakad ng nakayuko habang hawak ang binigay ni Jang Hojon.
Napalingon siya sa itaas nang sabihin sa kanya ni Black Palm Blossom na sa wakas siya daw ay bumalik na. Tinanggal ang takip sa kanyang muka at tumingin kay Black Palm Blossom. At dito na po nagtatapos ang ika-124 na kabanata. Ika-125 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang katawan ni Tang Weiju na puno ng acupuncture. At ang ulo nito ay hinihimas ni Ash Tree. Pagkatapos biglang iminulat ang kanyang mata na walang kabuhay-buhay. Sinasabi ni Ash Tree sa kanila na ang batayan daw ng demonyong kulto bilang ipahayag sa pamamagitan ng mind control technique ay isa sa Great Decameriad Hills. Sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na ano daw ang kanyang ibig sabihin. Dagdag pa niya na ang sinasabi daw ba niya ang mga ito ay nasa isang lugar pa rin kahit nawala na at hindi na makita doon. Sinabi sa kanila ni Ash Tree na tama daw yon, sila daw ay hindi mahanap doon. Dahil ang kanilang presensya daw ay tinago ng isang formation. Nagulat si Black Palm Blossom at sinabi sa kanyang isip na isang formation. Sinabi sa kanila ni Nambung Mai na ito daw ay nakakapagtaka. Dagdag pa niya na kung may formation daw, maaga pa lang ay naramdaman at nawasak na ito ng pamilyang Hegal. Sinabi pa niya na ito daw ba ay posible. Ang ibig niyang sabihin na, paano daw nila naloko ang karamihan. Pero hindi pa daw siya sigurado tungkol dito. Sinabi sa kanila ni Ash Tree na kung ito man daw ay isang sinaunang formation o iba pa, tiyak daw na naroroon sila. Makikita si Tang Weiju na sinasabi pa niya na ang bata daw na yan na nagmula sa Tang na pamilya, na dapat daw silang magabayan nito sa malapit sa demonic cult na basi. Biglang nanahimik si Nambung Mae at nagsalita na siya na lamang daw ang gagawa. Nagulat ang dalawa at nagtataka sa sinabi ni Nambung Mae at tinanong ni Black Palm Blossom na ano daw ang ibig niyang sabihin. At ano ang gusto niyang gawin? Sinabi ni Nambung Mae sa kanila na kahit na daw madala sila ni Tang Weiju sa demonic cult, hindi daw ba na kailangan pa din nilang wasakin ang formation para makapasok. Makikita ang tatlo na nakatayo at sinabi sa kanila ni Ash Tree na may tama daw siya doon. Sinabi pa sa kanila ni Nambung Mae na ang sinasabi daw ni Shimbaek pagkatapos na makakain ng key point exploding pill, narinig daw niya ang pananabik na tumakas sa kanyang ulo. Sinabi pa niya sa kanilang dalawa na kung ganoon, saan daw sa tingin nila napupunta ang mga sumuko sa kanilang mga pagnanasa. Nagulat ang dalawa sa kanilang narinig at sinabi ni Black Palm Blossom sa kanyang isip na nagpunta daw ito sa demonic cult. Nanlaki ang mata ni Ash Tree na sinabi na hindi daw iyon maari. Ang sinasabi daw ba niya? Hindi na naituloy ang sinabi ni Ash Tree. Dahil sinabi ni Nambung Mai na nilagay ang palad sa kanyang dibdib na sinabi na kung kaya daw ay kakainin niya ang key point exploding pill. Lumipat ang eksena kung saan si Master Gui Myeondok ay nagsasalita. Na ang mga bata ay nakatingin sa kanya na sinasabi na ang ibig daw sabihin nito ay ipinamahagi niya ang key point exploding pills mula sa Tang family ng Sichuan. At pinaalala sa lihim na pakikipag-ugnayan sa demonyong kulto. Sinabi ni Moyong Bo na hindi daw sila makapaniwala sa bawat salita niya. At muli, ang ugat daw ng lahat ng mga problema ay dahil sa kultong demonyo. Makikita ang apoy na sinabi sa kanila ni Master Gui Myeondok na yon daw ang dahilan kaya niya tinanong ang tungkol sa kanilang determinasyon. Sinabi pa sa kanila ni Master Gui Myeondok na ang hinala daw niya si Nambung Il ay kinidnap ng demonic cult. Makikita si Nambung Mae na papasok sa isang maliwanag na kuweba. Na sinabi pa ni Master Gui Myeondok na kung kaya naman ang demonic cult ang huling pupuntahan na magiging aksyon ni Nambung Mae. Masayang sinabi ni Kalbo na sa madaling salita. Kailangan lang daw din nilang pumunta sa demonyong kulto. Dagdag pa niya na siya nga daw pala, saan daw pala yon makikita. Naiinis na naman sa kanya si Jegalmi na sinabi nito na kung hindi daw ba niya alam na ang demonic cult ay nagtago ng mga bakas nito pagkatapos ng Great Orthodox Demonic na digmaan. Nakatingin si Eunryong sa kanya na sinabi pa ni Jegalmi na kailangan daw nilang malaman kung saan upang mabisita ito, okay daw ba? Sumagot si Kalbo na ano daw ang dapat nilang gawin ngayon? Sinabi pa niya sa mga bata na tama daw sila. Wala silang paraan para mahanap ito sa kanilang sarili. Gulat ang naging reaksyon ng mga bata nang sabihin ni Master Gui Myeondok na sa halip, mayroong isang kapanalig na tao na nakakaalam ng lahat tungkol sa bagay na iyon. Lumipat ang eksena kay Ash Tree na sinasabi na siya daw ba ay handa sa panganib para lamang mahanap ang lungga nila.
Makikita ang key point exploding pill na naglalabas ng matinding enerhiya na sinabi pa ni Ashtree na huwag daw siyang magkakamali, ito daw ay hindi isang divine elixir, ngunit sa halip ay isa daw na lason. Nagapoy ang mga mata na seryosong sinabi ni Namong Mae na alam daw naman niya iyon. Siya daw ay naranasan na ito. Nagulat sa kanyang narinig si Ashtree. Pagkatapos sinabi ni Black Palm Blossom na siya daw ay may kakayahan na higupin ang enerhiya ng key point exploding pill. Nagtataka ng laki ang mga mata ni Ashtree na sinabi niya sa kanyang isip na yon daw na makikita si Master Gui Myeondok na sinabi pa niya na katulad ng sa kaptain nila. Sinabi pa ni Ashtree sa kanila na ito daw ay mabuti, nakikita na daw niya sa ngayon, silang dalawa daw ay magpahinga na muna. Kailangan daw nilang maibalik ang kanilang lakas bago nila salakayin ang demonic cult. Pagkatapos ay sinabi ni Black Palm Blossom na ikinagulat ni Namong Mae na pwede daw ba siyang maglaan ng kaunting oras sa kanya. Bilog ang buwan, sinasabi ni Black Palm Blossom habang sila ay nasa bubong na bakit pa daw siya ay bumalik. Sinabi sa kanya ni Namong Mae na hindi daw niya alam ang ibig niyang sabihin. Sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na hindi daw ba nagkita na sila ng mga kaibigan niya doon. Nagtataka lang daw siya sa kanya kung bakit siya itinakwil ang kanyang mga kasama at bumalik dito. Nakatitig sa kanya si Namong Mae na tumugon na sinabi na kaya daw siya narito ay para sa paghihiganti. Makikita si Namong Mae nung siya ay nag-berserk na sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na siya daw ay nasa bingit ng pagsuko sa mga masamang pagnanasa sa laban na yon. Kung hindi daw siya nangyalam nun, siya daw ay magiging isang mapaghiganting demonyo at nananakit din sa mga inosenteng tao. Yumuko si Namong Mae na sinabi kay Black Palm Blossom na siya daw ay humihingi ng paumanhin. Sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na hindi na daw siya naniniwala sa kanya. Ibinuka ang kanyang palad na nakaharap kay Namong Mae na sinabi pa nito na hindi daw kasinungalingan na papatayin daw niya siya gamit ang sarili niyang mga kamay bago pa siya maging isang mapaghiganting demonyo at mabaliw. Ngayon, kumbinsihin daw siya niya. Tumugon si Namong Mae habang itinikom ang mga kamao na sinabi sa kanya na ang layunin daw niya sa paghihiganti ay nananatiling hindi nagbabago. Pero iba na daw ngayon kesa sa dati. Sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na ano daw naman ang pagkakaiba ngayon. Nakatingin sa ibaba at sinabi niya na ang dahilan daw kung bakit siya nag-alinlangan sa mga masamang pagnanasa sa huli, dahil daw sa galit niya sa sarili niyang kahinaan. Dahil sa hindi niya kayang iligtas ang kanyang nakatatandang kapatid. Sinabi pa niya na ang akala daw niya ay siya ay ganap na nag-iisa. Dagdag pa niya na ang pakikipagkita daw sa kanyang mga kaibigan sa pagkakataong ito ay nakatulong sa kanya na mapagtanto. Na makikita si Namong Mae na naiisip ang kanyang mga kaibigan na sinabi pa niya na ang kanyang panganay na kapatid ay hindi lamang daw ang pinakamahalagang tao sa kanya. Tumingin si Namong Mae kay Black Palm Blossom na sinabi na itinakwil daw niya ang kanyang mga kasama at nag-iisa pumunta dahil sa pagnanais na protektahan sila. Dagdag pa niya na ayaw daw niya na ilagay sa panganib ang mga mahal niya. Sinabi pa niya kay Black Palm Blossom na gaya daw ng sinabi niya na kung siya daw ay sumuko sa masamang pagnanasa, mangyari daw na kunin niya ang kanyang buhay. Sinabi pa niya kay Black Palm Blossom na pero hindi ba daw kailangan pa daw niya siya para hanapin ang kultong demonyo. Sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na tama na daw, siya ay nabiyayaan raw ng pagkamadaldal. Sila daw ay magpahinga na. Makikita ang buwan at ito ay bilog at bubungan ng kanilang tinutuluyan. Mabilis na lumipas ang oras na makikita sa labas na maliwanag na. Hawak ni Namong Mae ang kahon na kahoy na naglalaman ng key point exploding pill na sinabi ni Ashtree na kung handa na daw ba siya. Pagkatapos ay seryosong tumingin sa kanya si Namong Mae. Sinabi pa sa kanya ni Ashtree na kung mayroong daw na kahit isang pahiwatig ng mga bagay na nangyayaring mali, sila daw ay kanyang hudyatan kaagad. At agad daw nilang ilalabas ang poisonous na key gamit ang kanilang panloob na enerhiya. Kinain na ni Namong Mae na isinubo sa kanyang bibig ang key point exploding pill. Ilang saglit pa ay naglabas na siya ng enerhiya ng key point exploding pill. Sumisigaw sa hirap si Namong Mae habang patuloy na lumalakas ang enerhiya ng pill. Pinapanood siya ni na Black Palm Blossom at ni Ashtree na seryosong nakatingin sa kanya. Ilang saglit pa ay pumasok na sa kanyang isipan ang lalaking nakatalukbong na naguutos sa mga taong nakakain ng key point exploding pill na sinasabi nito na sila daw ay lumusob na. At dito na po nagtatapos ang ika-125 kabanata.